Breaking news! Philippine Navy nagdagdag pa ng mga barko sa West Philippine Sea para kontrahin ang patuloy na pagdagsa ng mga barko ng China. Samantala sa patuloy na labanan ng Ukraine at Gaza, ang Pilipinas ay hindi naman umunong apektado sa pagtulong ng US. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na! Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Nag-deploy umano ang Philippine Navy ng karagdagang mga barko sa Palawan para palakasin umano ang kanilang puwersa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Isa sa mga barko na ito ay ang BRP Melio Jacinto, isang patrol vessel na nag-upgrade nila layon nilang protektahan ang kanilang maritime interest sa lugar. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagpapalakas umano ng puwersa ng Philippine Navy sa South China Sea o sa West Philippine Sea ay may iba't ibang layunin. Una rito ay para pangalagaan ng teritoryo at soberanya. Ang pagpapalakas umano ng puwersa ng Philippine Navy sa South China Sea ay naglalayon pangalagaan ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas laban sa mga pinag-aagawang teritoryo sa reyon. Ito ay upang maipakita ang determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan sa mga isla o bahura na karagatan sa South China Sea. Ang pangalawa naman ay seguridad sa karagatan. Ang pagkakaroon umano ng malakas na puwersa ng Philippine Navy sa South China Sea ay naglalayon mapanatili ang seguridad sa karagatan. Ito ay upang matiyak umano na ang mga karagatan sa riyon ay nananatiling ligtas para sa malayang paglalayag ng mga sibilyan, komersyal na mga barko at iba pang mga bansa na may interes sa riyon. Pangatlo ay maritime domain awareness. Ang pagpapalakas ng puwersa ng Philippine Navy ay naglalayo mapabuti ang maritime domain awareness o kamalayan sa mga pangyayari sa karagatan. Ito ay pamamagitan ng pagmamatyag o pagsubaybay at pag-aaral sa mga kilos o galaw na ibang mga bansa sa South China Sea. Sa pamamagitan umano nito, mas maintindihan ng Pilipinas ang sitwasyon sa riyon at magagawa nila umano magplano at kumilos ng maaayon. At pang-apat, humanitarian disaster response. Ang pagpapalakas ng puwersa ng Philippine Navy sa South China Sea o sa West Philippine Sea ay may layunin rin na magampanan umano ang tungkulin sa humanitarian at disaster response. Bilang bahagi ng kanilang puwersa, ang Philippine Navy ay maaaring magamit upang maghatid ng tulong at serbisyo sa mga nasalanta ng sakuna at iba pang pangangailangan sa karagatan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga ganitong aktibidad ng Philippine Navy ay para pangalagaan din ng ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Kadalasan kasi umano ay hinaharas umano ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Katulad na lang ng nangyaring nakaraan lamang buwan ay hinaras umano ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pilipino. Ipinabalik umano ng bansang China ang mga nahuling yaman dagat ng mga Pilipino sa Baho de Masilok na sakop pa umano ng teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano, nito lamang nakaraang linggo, muli na naman hinaras umano ng mga barko ng China ang isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard na Teresa Magbanwa sa West Philippine Sea. Hinarangan umano ito ng mga barko ng China, subalit ang Philippine Coast Guard ay hindi rin nagpatalo. Nagpatuloy pa rin dito sa kanilang misyon dahil sa siyam na araw na pagpapatrolya sa West Philippine Sea at para tulungan ang mga mangingisdang Pilipino ng mga pagkain para sa mga mangingisda ang ating Philippine Coast Guard. Subalit matagumpay naman umano ang ginawang paghahatid ng tulong ng Philippine Coast Guard sa ating mga mangingisdang Pilipino. Sa mga ganitong aktibidad ng Philippine Navy, kailangan pa talaga na mas madumagdag pa sila ng mga puwersa nito sa West Philippine Sea. Katulad na lamang ang pagdagdag nila ng mga barko ay napakalaking tulong ito para sa ating mga mangingisdang Pilipino para mapangalagaan at para mabantayan umano ang ating mga mangingisda habang nangingisda ito sa West Philippine Sea at hindi ito maharas ng mga barko ng China. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagpapanatili umano ng seguridad sa karagatan sa pamagitan umano ng pagpapalakas ng puwersa ng Philippine Navy ay mas papalakas pa ang seguridad sa karagatan ng South China Sea o sa West Philippine Sea. Ito ay magbibigay umano ng kumpiyansa sa mga sibilyan at komersyal na mga barko na kanilang paglalayag at ligtas at protektado. Ang pagkakaroon ng naval presence ng Philippine Navy ay magbibigay umano ng deterrence effect sa mga potensyal na banta sa seguridad at karagatan. Magbibigay din umano ng escort at proteksyon sa mga sitwasyon kung saan may mga potensyal na banta sa seguridad tulad ng piracy o pag-aagawan sa teritoryo
ang Philippine Navy ay maaaring magbigay ng escort at proteksyon sa mga sibilyan at komersyal na mga barko. Ito ay magbibigay ng dagdag na seguridad at katiyakan sa kanilang paglalayag. Pagpapalakas umano ng puwersa ng Philippine Navy ay nagpapalakas din ng kapasidad ng bansa na mapatupad umano ang search and rescue operation sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Sa mga ganitong sitwasyon, nasakuna o aksidente sa karagatan, ang Philippine Navy ay maaaring magamit upang maghanap ng mga ligtas at magbibigay ng tulong sa mga sibilyan at komersyal na mga barko na nangangailangan umano ng tulong. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa pagdagdag ng Philippine Navy ng mga barko sa West Philippine Sea at sa iba pang mga balita? Ang mga pagsasanay labanan sa pagitan umano ng Estados Unidos at kinasasangkutan ng libo-libong puwersa bawat taon ay hindi umano maaapektuhan ang pagtutok ng Amerika sa mga digmaan sa Ukraine at Middle East. Sinabi umano ng isang general ng US nito lamang Huwebes, pinalakas umano ng administrasyon ni Biden ang isang arko ng mga alyansa militar sa rehiyon ng Indo-Pacific upang bumuo ng pagpigil at mas mahusay na kontrahin ang China, kabilang ang anumang pagharap sa hinaharap sa Taiwan sa pinagtatalo ng South China Sea. Ayon pa nga umano, si Evans umano ay nakabase sa Hawaii, ay nasa Maynila para pakikipag-usap sa kanyang mga katapat sa hukbo ng Pilipinas bago ang malawakang mga maniobra labanan sa pagitan ng puwersa ng US at Pilipinas. Kabilang umano sa mga tauhan ng drills na sa laknib na may Army Auto-Army drills na unang ginanap umano sa bansa noong 2016 at ang mas malaking balikatan sa Tagalog na termino para sa balikat sa balikat na sinalihan umano ng mahigit na 17,600 tauhan na militar noong Abril 2023 naman sa kanilang pinakamalaking combat exercise sa mga dekada. Ilan sa mga pagsasanay umano sa balikatan noong nakaraang taon ay ginanap sa mga baybayin ng Pilipinas, kabilang sa dagat mula sa Taiwan Strait at South China Sea. Pinalawak ng mga pagsasanay sa labanan na kinasasangkutan umano ng puwersa ng US at binatikos ng China bilang banta sa pagkakaisa ng kapayapaan sa rehiyon. Dagdag pa nga umano ng general ng US na ang saklaw na sa laknib ay balikatan exercise ngayong taon na kinabibilangan ng jungle training at nananatiling pari-pariho na nakaraang taon. Pagkatapos ng mga pagsasanay, isang contingent mula sa Hawaii Base Combat Readiness makikibahagi sa unang pagkakataon sa isang very focused evaluation exercise upang masuri ang kakayahan ng magkakatulad na puwersa na gumana ng sama-sama. Ay niya, ang mga nangyayaring tunggalian ng Ukraine at Middle East ay pinagmumulan umano na mahalagang aral para sa mga kaalyadong trupa sa Pilipinas. Noong nakaraang taon lamang, paulit-ulit umano na ipinahayag ng Washington ang suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng mga sunod-sunod na territorial face-off sa pagitan ng mga barko ng Sino at Pilipinas, kabilang mga insidente kung saan ang Chinese Coast Guard ay pinaghihinalaang mga barko ng milisya ay gumagamit umano ng mga water cannon at mapanganib na mga maniobra sa pagharang na nagdulot umano ng maliliit na banggaan sa pinagtatalo ng South China Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo?